kapatid na nagdesisyong sumunod Then, sa ating sandi tubig naman ng sa oy ka bautismo. namin. Hilingin natin kay Brother Jeff ang ating opening prayer. Kita ko kaya. Napakalaking blessing nito. Namin namin na alam po namin na sasamahan niyo po sila po. Tamadalangin namin na yung growth po nila in their spiritual life ay mas mabuang pa, mas bumuha po. Tulog po sila, mas papalapit po sila sa inyo. Mas makilala po muna kayo. Tama. Puso na puso na. Mas makilala kayo, hindi lang naman sa kanila. Muli para din po pagmamahal at biyaya na naranasan nila, mas maranasan pa po nila na may pahayag na nila sa mga sa buhay. Muli, maraming salamat po. Napakalaking po blessing po nito at pinupuri po namin kayo. Dalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede sa mga gamitan. Sige, yung mga bata, paupo muna natin dito. At bago natin matunghayan yung ating mga kapatid na susunod sa tubig ng bautismo, magbabahagi muna ang ating kapatid na si Brother Arlan ng isang mensahe, ng isang lesson. Hindi ko alam kung patungkol sa bautismo. Muli po, magandang umaga mga kapatid. Sa umagang ito ay natunghayan natin ang bautismo, pagsunod sa tubig ng bautismo. Pero buksan po natin ang kabanata sa unang ikalawang Korinto, kabanatang 5, kabanatang 17. Kahit kung sino man ay langay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga baro. Taratang ito ay mapapansin nyo na ito bagay patungkol sa bautismo. Ito rin ay patungkol sa bautismo, mga kapatid, sa pamalalim na kahulugan. Ano po ang narinig natin sa mga nakaraang araw na ito? Sa mga social media, sa mga balita na totoo yung mga gera, diba? Mga gera, rumors of wars itself, nangyayari na. At minsan, may narinig tayo sa hindi mananampalataya. Manyalita na, salita ng abiyos, pamangan, nagpapanik ang mga tao. Humanly speaking, ay may katotohanan naman, di ba? Na magtabi, kakainin, kasi hindi natin alam ang susunod na pagkakataon eh. Baka anong mangyari. Pero sa ating mga mananampalataya, tayo nabubuhay sa pananampalataya. Pagtitiwala sa Panginoon. Kaya, sinabi sa Biblia, sa Mateo 24, maraming kalingaw-ngaw o mga balita ng gera. Pero hindi pa ito.
ang sinasabi sa Matthew 24, totally, ay meron ng epekto. But globally, meron ng epekto talaga. Lalo na yung mga nagkagasolina dyan. Yung namamatahe at yung mga bilihin natin. Meron ng epekto. Kaya bago tayo dumako sa bautismo, nais ko muna tumalakay tungkol sa pinakamahalagang bagay sa buhay ng tao, ang kaligtasan. Ano ba ang pinakaugat ng kahirapan, kasamaan, kasalanan? Kasalanan ang pinakaugat ng kasamaan, kamatayan, paghihirap. Yan ang pinakaugat ng 5:17. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan, o makita ng isa. Pinabagat dito ay ating mga ninuno. Dahil sa kanilang pagsuway ay tumahiling ang kasalanan. Sabi sa Psalms 51 verse 5, narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ako'y pinagtihi. So nagsimula ang kasalanan, ang bawat taong ipinapanganak ay meron ng daladalang kasalanan. At alam natin yung familiar verses, Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. For all have sinned and come short to the glory of God. So ang pinakaugat ng lahat ng mga bagay ng problema ng tao ay ang kasalanan. Ngunit salamat sa Diyos, may solusyon. May solusyon, may remedyo, may sagot, may katugunan. Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya in the good news, Romans 6:23, the bad news first, sapagkat ang kawayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun ang bad news. But the good news, hindi mo tatapos pa yung talatang ito, datapwat, ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. So mayroong pag-asa, mga kapatid. Maaaring sa buhay na ito, may kahirapan, ano man ang mangyari sa atin, loobin ng Panginoon. Kung tinanggap mo na ang Panginoon sa Kristo sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, kung inamin mo na, nagsisi ka na sa iyong pagkakasala, ay nagkaroon ka na ng solusyon sa problema ito. Sapagkat sa buhay na ito, may kilala ang ating buhay sa mundo ito. Kaya ang Panginoon Jesus na nagkatawang tao, ang hiraan dito, pasamantala, nabuhay, nahirapan, nagpakasakit para sa atin, namatay doon sa krus ng Kalbaryo, at nabuhay na maguli sa ikatlong araw. Ang Diyos ay buhay, mga kapatid. Ano ba ngayon? Bebes? Thursday. Wala nang Holy Thursday. Thursday na lang. Lahat sa atin ay Good Thursday, Good Friday, Good Saturday, Good Sunday. Sa lahat sa atin ay good, sapagkat si Kristo ay buhay, ang ating Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon, siya lamang ang tagapagligtas. Siya lamang humagiling sa atin. Na dapat tayo nagkasala, siyang umako sa atin. Siya ang buhay na walang hanggan. Siya ang tinapay ng buhay, tubig ng buhay. Siya lahat, all the problem of sin, tinapos na ng Panginoon. Diba? Sabi na Catholic na yung message niya, torn the veil, inulit na. Sapagkat Jesus paid it all. All to Him I owe. Siya ang buhay at pagkabuhay na magulit ang ating Panginoon. Ay nagsisi ka na ba sa iyong pagkakasala? Sa mga oras na ba ito'y nasa iyo na ba ang buhay na walang hanggan? Sa mga tumanggap sa Panginoon, sa maikling panalangin, anong sabi ng salita ng Diyos? Sa John 10:28, at sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanman ay hindi sila malilipol, at hindi sila agawin ang sino man sa aking mga kamay. So kung ikaw ay believer
believer na, kung ikaw ay Kristiyano na, makita natin yung observation natin sa Book of Acts. Ano yung observation natin sa Book of Acts? Yung pinaka-pattern sa early church. Sabi dito, sa Acts chapter 2, verse 41, yung na sitanggap sa kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaragdag sa kanila ng araw na yon na may 3,000 kaluluwa. Aling observation yung early church natin. Pagka kilala sa Panginoon, sila yung nabautismuhan immediately. May urgency. Sa panahon natin, parang hindi lang focus yun. Pero sa Acts, makita natin, si Apostle Paul sa Acts chapter 9, pagka kilala sa Panginoon, binaptize siya ni Ananias. Yung Ethiopian sa Acts chapter 8, binautismo na agad ni Philip. Naghanap sila ng maraming tubig. Agad binautismo na. So parang, yun yung kalakaran talaga, o kalakaran na tao doon. Parang, obviously, pag nakilala, ang nais niya ay bautismo agad. At ito rin ang utos ng Panginoon sa Matthew 28 verse 19, dahil dito ay magsiyaw nila kayo, gawin yung mga alagad ng lahat ng mga bansa, at sila ay inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Ito ay kautusan din ng Panginoon. Pangalawa, ito'y taksilang halimbawa ng Panginoon. As a human, He obeyed the Father. He was baptized in Matthew chapter 3 at dumating ang isang kalapate sa kanyang balikan na misimulo sa kanyang Holy Spirit at sinabi ng Ama sa kanya, ito ang aking anak na ikinalugdan. Pangatlo, ang bautismo natin, ang pagsunod sa tubig ng bautismo, ito'y patotoo na outwardly, ito'y patotoo witness na ikay bahagi na ng isang iglesia. Minsan narinig natin ang isang mananampalataya, parang hindi ko yata kailangan ng baptism. Ang mahalaga, di ba, tanggapin natin si Kristo. Mahalaga rin po yun, pero mas mahalaga kung ikaw na bautismo. Sapagkat ikaw'y naka-identify sa universal church in heaven at sa local church. Kung saan ka lalago magkakapatid. Napapanalangin, mag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya sabihin nga, no one is an island, but more, ang Kristiyano, no Christian is an island. Kailangan natin ng church, kasapi at kabahagi ng church, sapagkat ito'y identity natin, pagkakakilanlan natin bilang isang Kristiyano. So lastly, ang ibig sabihin ng bautismo, mga kapatid, nakita natin yan sa Romans chapter 6, 3 and 4. Romans chapter 6, 3 and 4. Napakahalaga, mga kapatid. O hindi ba ganin nyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nakabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo ngayon nakalibing, nakalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo ay makakalakad sa emphasis sa panibagong buhay. Hindi lamang outwardly bababtay sa tubig, kundi tako'y kalakip ni Kristo na inulubog at iniahon kalakip sa buhay na maguli ng Panginoon. Sa malalim na kahulugan, binago ka na ba ng buhay? Ayun ang mahalagang bautismo, mga kapatid. Yung bagong buhay, hindi lamang outwardly, kundi spiritually.
That's what's important, mga kapatid. Malalim na kahuluga yung binagong buhay sapagkat yun ang symbolism na tunay ng bautismo. Buhay na binago kay Kristo. Ano man ang dumating sa ating buhay, gera man yan, ligtas ka na ba? Ikaw na ba'y sumampalataya sa Panginoon? Pangalawa, sumunod ka na ba sa Panginoon? At ang ating last verse, mga kapatid. 1 John chapter 2, verse 28. At ngayon, pumunti kong mga anak, panahan kayo sa Kanya upang kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga papahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Naway, tatnan tayo ng Panginoon na sumusunod sa Kanyang kalooban at sumusunod upang daw hindi tayo mapahiya. Nabubuhay na may kabanalan, binago ni Kristo yung tunay na bautismo upang pagdating ng Panginoon, hindi tayo nahihiya. Patuloy tayong mananahan sa Kanya. Pagpalain ng Panginoon ang ating mga tatlong kapatid na susunod sa tubig ng bautismo. Salamat po. Maraming salamat sa mga salita ng Diyos na ating narinig at pagpapaliwanag tungkol sa bautismo ang magaganap. At ngayon ay hilingin natin sa ating mga kapatid na mag-assist sa atin na lumusong na sa tubig si Brother Romy, si Brother Doy, at saka si Brother Al. Tapos, kasunod yung tatlong mabautismo si Brother Rodel, si Sister A, at saka si Sister Ningning. Tapos po tayo, kung pwede, paikutan natin ang pool. Sige po, paikutan muna natin ito at bago tayo magsimula, awitin muna natin yung For God So Loved the World, yung English at Tagalog version ko ito. Please, paikutan natin. Kung medyo mainit yung araw, iwasan lang natin. Kami siya pa siguro yun. Sige po, sa lahat na nakakalap, pakilakas po. Ready, sing. He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Wonderful is love to me. Magsinta
kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagtanggap niya kay Kristo. Sa may petsa, April 18, 2025. So ngayon po, dahil siya ay nagpahayag ng kanyang pananampalataya kay Kristo, ngayon ay nag-desisyon siya na siya ay sumunod kay Kristo sa pamamagitan po ng bautismo sa tubig. Kaya sa pamamagitan ng kapangyarihan na pinagkaloob sa amin ng Panginoon, ikaw ay aming binibinyagan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang ating pong kapatid na si Alexandra Pavilion ay isa rin siyang pahayag, pinakilala, tinanggap ang ating banal na Espiritu Santo, ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang puso, sa kanyang kabuhay. Naghari sa kanyang buhay at pinakilala sa kanyang buhay. Sa magitan po dito ay pinakikilala rin niya, pinapahayag din niya na siya ay gusto na rin sumunod sa kay Kristo sa magitan po ng bautismo sa tubig. Kaya ikaw ay aming bibigyan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nagpahayag din ng kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesus na may petsang August 20, 2023. At siya po ngayon ay nagdesisyon sumunod na rin sa kay Kristo na magkaroon ng panibagong buhay at susunod sa lahat ng gusto ng ating Panginoon. At aming kung ikaw ay binibinyagan, binabautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pawitin po natin yung thank you Lord dalawang beses. Say, Thank you, Lord. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy free salvation, so rich and free. at para po pangunahan tayo sa closing prayer, tawagin po natin si Gavita. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa marami na nakapagpapit sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa nakapagpapit umaga, araw na isinagkalog po sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe na ibinigay po sa bawat isa sa amin kung paano, Panginoon, na isinayag sa amin. Naniniwala na ito po, Panginoon, ang nangyayari sa mundo ito, Panginoon. Sana po ay maisip nila na meron pa pong oras, panahon na lumapit sa inyo, Panginoon, pagtanggapin si Jesucristo bilang sarili nilang tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa iyong anak na ginamit na patuloy na kayo po ang siyang manguna sa Kanya, patuloy na magamit sa pangangalan ng iyong mga salita. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga kapatid namin na nagpahayag sa inyo, Panginoon, sumunod sa inyong utos sa
bautismo na aming kapatid na Sister Kate, Sister Kate, sunod din po ang aming kapatid na Brother Rodel. Na sana po, Panginoon, pagtanggap nila sa inyo at pagsunod ng iyong mga salita. Sana po, Panginoon, ay paggamit sila sa mga gawain mo upang patuloy na lumago sa kanila pong pananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid na patuloy mo pong binibigyan ng panahon upang magbahagi sa gawain na ito. Patuloy, Panginoon, ang bawat sa amin ay bigyan niyo po ng kalaguan sa pananampalataya sa aming spiritual upang sa ganun, Panginoon, iwan ang lumahal sa buhay ng bawat isa sa amin ay amin po itong pinagkaba at iwala sa inyo. Salamat po sa banal na Espiritu na patuloy na namumuna sa amin upang patuloy na matumparan namin ang iyong napakahalagang gawain. Kaya patuloy na pagbabayin niyo po kami, Panginoon, sa aming pong pagsamantalang pag-iwa-iwalay mamaya, Panginoon. Patuloy niyo po kami gabayan. Meron pang oras na titira. Ito